reco na lens sa XM5. So first of all, thank you sa question. And actually, itong recommendation ko for this XM5, pwede rin siya sa ibang mga Fujifilm cameras. Since na-try ko tong mga lenses na to sa older cameras ko gaya ng X-E3, X-A5, and X-C30. So first recommendation ko ay yung kit lens na included sa XM5. Ito yung Fujinon 15-45mm na merong 3.5 to 5.6 na variable aperture. If you are a beginner, ikikip ko to dahil ito yung magiging foundation mo to give you an idea kung ano yung magiging next lens mo. At the same time, meron siyang OIS o yung Optical Image Stabilization na very helpful dahil ang XM5 natin ay walang in-body image stabilization or yung IBIS. One of the cons lang nito ay yung pagiging variable aperture niya, meaning kapag ginamit mo siya sa 15mm, meron kang highest aperture na 3.5. However, kapag nag-zoom ka na, lumiliit na yung aperture mo mga around 5.6 which tends to give you mas lower light kaya ang magiging problem mo doon hindi mo siya basta magagamit sa mga low light situation. Second recommended lens ko at ito yung street photography lens ko na lagi ko ginagamit 90% of the time sa XM5 and sa mga luma kong Fujifilm ay itong TT Artisan na 27mm f2.8. What's good with this is cheap siya and mas way cheaper dun sa Fujinon na 27mm ng Fujifilm. Meron siyang kakaibang character. Kung bet mo yung medyo may konting vignetting na kaya namang ayusin in post-production, pwede mong itry itong TT Artisan. Ang siguro magiging cons ko lang dito ay kapag gusto mong ayusin or gusto mong galawin yung aperture ring niya. With this one, yung aperture nito, makinis yung part. Kailangan hanapin mo pa yung grip na to para makapag-adjust ka ng aperture. Image quality wise ay super okay. Para sa akin, okay siya for street photography and travel photography. Another lens recommendation ko dito pero maraming love and hate ako sa lens na to. Ito yung 7 Artisan. Kung kanina, huwag kayo malilito, this is an RTT Artisan. Ito, 7 Artisan na 18mm 6.3 yung aperture. Doon pa lang sa narinig nyo na 6.3 na aperture, hindi mo siya pwedeng gamitin basta-basta sa low light situation. What I really like about this is kung ito, pancake na, ito parang lens cap na lang talaga ng camera. And ang kinaganda nito is if you want some wide shots, architectural shots, or group shots, maganda siyang gamitin. Sharp enough, however, manual siya, but still, it's a good retro vibe lens dahil yung output na nilalabas nito ay medyo pang 90s. Maganda siyang laruin if you want to do that vibe sa mga shots mo. And that's it. I hope nakatulong ako sa question mo. So far, yun yung mga recommended kong lenses. Ilalagay ko yung link ng IG ko